So, ngayon, we are now in part 2, no? Part 2 sa atin pong um, discipleship hour in particularly patungkol po sa marriage. So, kung yung nakaraang dalawang unang linggo, ang pinag-aralan natin is yung pundasyon ng pag-aasawa, kung paano ito nauugat sa biyaya ng Diyos, sa tatalaga ng Diyos, sa pagtataguyod ng Diyos, at kung paano ito hinuhubog ng Ebanghelyo. So nakita natin yon, no, sa unang dalawa. Now, we are in session 3 and this is part 2. At ito naman, yung parte na ito ay patungkol sa paghahanda para sa pag-aasawa. Okay? Again, bagaman may mga nanay at tatay na dito, pero hindi po ibig sabihin nun na hindi na kayo pwedeng matuto. Actually, matututo kayo kasi paano kayo magiging katuwang sa paghahanda naman ng mga anak ninyo para sa pag-aasawa. So makita natin yan dito sa ating pag-aaral para alam niyo yun, meron tayong tamang kaunawaan sa kung paano ba dapat natin um, hinaharap yung mga ganitong aspeto ng buhay Kristiyano. Specifically sa pakikipagrelasyon at pag-aasawa. Now, unang bagay na ating titingnan ay kailan dapat mag-asawa. Bajil, kakariban ko lang, pwede na ako mag-asawa. Ha? Pwede ba yan? Diba? So, sabi mo, nakaraan linggo, basta may trabaho na, pwede na mag-asawa. So, bagaman nasabi ko yon, no? Pero bibigyan natin ng linaw at tamang pagkaunawa yon. Now, pwede nyo po mabuksan ang inyong mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 7. 1 Corinthians 7, verse 8 to 9, no? Focus muna tayo dito. Now, sa 1 Corinthians 7 po, sumulat si Apostol Pablo tungkol sa maraming usapin na may kaugnayan sa pag-aasawa, no? At pagiging walang asawa. Dahil sa isang tanong mula sa iglesia doon sa Korinto. May question kasi tungkol sa sexual relationship sa loob ng pag-aasawa. So may tanong kasi patungkol doon. Sa mga naunang mga kabanata po, ipinaliwanag ni Pablo na hindi lahat ng mananampalataya ay binigyan ng kaloob ng pagiging celibate or yung gift of celibacy. Diba? O yung pagkakaroon ng kakayahang manatiling walang asawa nang hindi nahihirapan sa sexual na pagnanasa. Again, that is a special gift, yung gift of celibacy. Yung wala kang urge, wala kang, hindi ka natatablan or hindi mahirap sa'yo yung patungkol sa sexual na urge or yung pagnanasa. That's the isa sa kabilang doon sa gift of celibacy. Now dito sa talata verse 8 to 9 no ng 1 Corinthians 7, ipinagpatuloy ni Pablo ang paliwanag kung paano ito nauugnay sa mga Kristiyanong wala pang asawa. Kaya nga 'di ba paghahanda sa pag-aasawa, itong ating tatalakayin. Now, ang pangunahing tanong sa talatang ito ay kung ano ang dapat gawin ng mga walang asawa kung na-realize nila na na-realize nila na wala silang gift of celibacy. Ibig sabihin, nahihirapan sila kontrolin yung kanilang sexual urges. No? So, dito, una, sinabi ni Pablo na mabuti para sa mga walang asawa, pakinggan niyo po, na manatiling walang asawa. Okay? Yung sinabi ni Pablo, mas mabuti daw na manatili kung wala kang asawa, mas mabuting manatili kang walang asawa. Tingnan niyo yung mga single pa ngayon, ha? Pag sinabi kong single, ibig sabihin hindi pa kasal. So, kahit may nobyo ka, nobya ka, basta hindi ka kasal, single ka pa rin. Okay?
Kabilang dito din, hindi lang yon. Kabilang dito ang mga hindi pa kailanman nag-asawa or mga dumaan na po sa divorce. At kahit yung mga balo, yung mga nag-asawa na pero namatay. Hindi dapat po maliitin ng iglesia ang pagiging single o isipin na mas mababa ang halaga ng mga walang asawa kaysa sa mga may mga asawa. Kung isipin natin ito, nababaliwala natin ang katotohanan ng si Jesucristo mismo ay walang asawa noong siya ay pumarito dito sa lupa. 'Di ba? At maging yung mga mahalagang lingkod ng Diyos tulad ni Jeremiah, even si Paul, 'di ba? Nanatili silang walang asawa. Pero kasabay nito, ito para matuwa kayo, hindi naman utos. Hindi naman yun utos, no? Para sa lahat ang manatiling walang asawa. Ipinaliwanag ni Pablo na kung nahihirapan ng isang tao na kontrolin ang kanyang pagnanasa, anong sabi niya sa verse 9? Mas mabuting mag-asawa kesa mag-alab sa pagnanasa. Kung ating papansinin po, particular na tinutukoy ni Pablo ang ilang mga walang asawa sa Korinto na nasasangkot sa sexual immorality or sexual na kasalanan. Kabilang ang pagpunta na sa pakikipagtalik na hindi pa kasal or kahit yung pakikipagtalik labas sa kanilang kasal. So malinaw ang kanyang paalala. Sa halip na mamuhay sa sexual na immoralidad, dapat silang maghanap ng mapapangasawa kung hindi nila mapigilan ang kanilang pagnanasa. Bagamat direktang nagsasalita si Pablo sa mga walang asawa na, again, sangkot sa sexual immorality, ang prinsipyong ito ay naangkop sa lahat ng single na Kristiyano. Kung malakas ang pagnanais ng isang mananampalataya para sa sexual na intimacy, ang sagot ay hindi pakikipagtalik sa labas ng kasal, kundi ang paghahangad muna ng pag-aasawa. Okay? Ayon sa salita po ng Diyos, ang sexual na relasyon ay mabuti at banal lamang sa loob ng pag-aasawa. Tandaan niyo po yan. Banal ang sex only inside marriage. Now, nang banggatin ni Pablo ang tungkol sa pag-alab, yung urge, hindi niya itinuturo na ang sexual na pagnanasa mismo ay kasalanan. Ito yung dapat niyong matutunan. Ang pagnanasa ay hindi kasalanan. Hindi siya directly kasalanan. Ang atraksyon at pagnanasa ay bahagi ng pagkalikha ng Diyos sa tao. So ang punto po ni Pablo ay ang mga taong hindi kayang kontrolin ng maayos ang kanilang pagnanasa ay dapat maghangad ng pag-aasawa. Okay? Gayunman, hindi rin ito ibig sabihin na katanggap-tanggap ang kawalan ng pagpipigil sa sarili. Bagaman sinabi natin na hindi kasalanan yon, pero hindi po yun excuse para lagi ka na lang magnasa. Ang pangit naman pakinggan, no? Pero pasensya na po, yun talaga yung word. No? May asawa man o wala, tinatawagan ang lahat ng Kristiyano na umasa sa banal na Espiritu at labanan ng makasalanang pagnanasa. Now, dito makikita nyo dito yung dulot, yung kasalanan, na pwede nating puntiryahin patungkol dito sa ating pinag-uusapan. Dahil po, karamihan sa mga walang asawa ay wala silang kaloob ng celibacy, dapat hikayatin at suportahan ng iglesia. So ito na, nakikita natin ang dapat gawin ng iglesia. Dapat suportahan at hikayatin ng iglesia ang makadiyos na pag-aasawa sa mga mananampalataya. So, hindi to para sa single, ha? Para to sa atin bilang iglesia. Why? Because as a church, dapat nating ihikayat at suportahan ang tinatawag na makadiyos na pag-aasawa. Or, yesterday, dumalo kami sa kasal ni Brother Ace at ni Sister Dea. Nag-uusap kami habang nagbabiyahe. Iba yung pakiramdam eh. Basta yung wedding is between, two believers, no?
iba na nakakagalak at nakakatuwa makita yon, ma-witness yon, no? So ito yung ating goal. Nang mangyari is makadiyos na pag-aasawa. Ang mga single na Kristiyano na nagnanais mag-asawa ay dapat, pakinggan niyo po ito sa lahat ng mga single or sa lahat ng hindi pa kasal, humingi ng karunungan at payo mula sa mga may gulang na mag-asawa sa iglesia habang gumagawa sila ng desisyon tungkol sa relasyon at pag-aasawa. So, bilang mga bahagi ng katawan ni Kristo, dapat tayong magtulungan at magmalasakit sa isa't isa sapagkat ang pagpili kung sino ang pakakasalan ay isa sa pinakamahalagang desisyon sa isang buhay ng isang Kristiyano. So, pakinggan niyo po ito, yung mga nanay, tatay at yung mga kasal na at mga hindi pa kasal. Kailangan nyo ng patnubay nila. Namin. Ilang kasal na. Hindi ito private. Yun ang isa sa dapat itama natin. Ang pakikipagrelasyon is not a private thing, lalo na mananampalataya ka. Your relationship is our relationship. Ay, intindihan niyo yun? Gaya nga nung sinabi nung isang kaibigan kong pastor, ang ligawan dapat niya ay hindi lang siya, hindi lang yung nanay at tatay niya, but yung church. Kasi the church must approve. Bagaman hindi tayong hindi tayo nagdidesisyon. Kaya lang meron tayong say para sa pagdidesisyon sa pag-aasawa. Okay? Ngayon, ang tanong, kailan dapat magpakasal? No? Hindi na natin tinanong, sino ang dapat pakasalan? Ang tanong, kailan dapat magpakasal? Kasi masasakop na natin dito yung tanong kung sino dapat ang pakasalan. Now, kung pagbabatayan natin ang mga napag-usapan na natin, kailangan nating maging maingat na huwag isipin na ang tamang panahon ng pag-aasawa ay kapag hindi mo na makontrol yung pagnanasa. Kasi nga, yun yung nakita natin kanina, di ba? Pag basta sabi ni Pablo, hindi mo na makontrol yung pagnanasa, mag-asawa ka na. Hindi po yun ang sagot. Baka sagot nyo, kailan dapat mag-asawa? Pag hindi na nakokontrol ang pagnanasa, mali po iyon. Hindi yun ang sagot. Okay? Dapat, malinaw ng isang Kristiyano ay hindi dapat pumasok sa pag-aasawa dahil lamang sa romantic feelings or sexual urge. Hindi ka papasok sa pag-aasawa dahil hindi mo na makontrol yung pagnanasa mo. Hindi dapat yun ang dahilan. At hindi rin dapat papasok ka sa pag-aasawa dahil nafe-feel mo na gusto mo siya. Tignan niyo yan? Hindi porket may nagustuhan ka, papasok ka na sa pag-aasawa. Diba? Dahil po, kapag siya ay sapat, kapag siya ay sapat ng handa. Again, ito yung sagot sa tanong na kung kailan dapat mag-asawa. Listen carefully. Kapag siya ay sapat ng handa upang tuparin ang mga biblical na pananagutan ng tipanang pag-aasawa sa harap ng Diyos. Doon, pwede ka nang mag-asawa. Kailan? Kapag sapat ka ng handa na tuparin ang biblical na pananagutan ng isang tipanang pag-aasawa sa harap ng Diyos. Tinatawag din ng kasulatan ng mananampalataya sa karunungan, maturity, kabanalan at commitment sa pagpapasakop sa pag-aasawa. If you're ready, sapat ka na handa na gawin iyon, pwede ka nang pumasok sa pag-aasawa. Dahil ang pag-aasawa po ay isang tipang itinatag ng Diyos, hindi lamang isang personal, or emotional na pagpapasya ito. Disenyo ito para sa pagsasama. Listen, ang pag-aasawa po ay disenyo sa pagsasama
kabanalan, sexual purity, at madalas ay para sa pagpapalaki ng mga anak ng tipan. Kaya nga minsan nasabi ko, kung yung pagpa-family worship, ikaw na anak, hindi mo pa kayang tugunan yan, paano pa kaya kung magulang ka na? Anak ka pa nga lang, wala ka ng oras sa family worship, paano pa kaya kung tatay, nanay ka na? Paano ka makakapag-lead? Isa yun eh. Di ba? Kung ang pagpa-family worship sa iyo bilang anak ay mabigat pa at isang bagay na mahirap gawin, paano mo magagawa yun kapag magulang ka na at mas marami ka ng responsibility? Kaya doon pa lang, masasabi mo nga hindi pa pala ako handa. Kita niyo yan? Again, dinisenyo iyon ng Diyos, no? Para sa kabanalan, pagsasama, sexual purity, at pagpapalaki ng mga anak ng tipan. So if you will enter marriage, kailangan mong naintindihan na ikaw ay pumapasok sa isang tipan na ang iyong mga anak ay iyong iingatan at tuturuan sa landas ng Panginoon. Kung ikaw, mahina ka pa sa pag-aaral, na yung pag-aaral hindi mo magawa, paano mo matuturuan yung mga soon-to-be na anak mo? So again, ang pag-aasawa po, hindi lang yun yung pa-cute-cute, basta kilig-kilig. It's not about that. It's about raising a godly family for the glory of God. So, bagaman sinabi ko, basta may trabaho ka na, go ka na. But kabalikat nun is your spiritual maturity. Kaya ang pangunahing tanong ay hindi lamang, mahal ko ba siya? Di ba, primary na tanong, di ba, sa pag-aasawa, mahal mo ba talaga siya? Pero sa atin bilang Kristiyano, nandun na yon. Pero hindi yun ang pangunahing tanong. Kundi, handa ba akong tapat na tuparin ang aking tungkulin bilang asawa sa harap ng Diyos? Yun ang itanong mo sa sarili mo bago ka pumasok sa pag-aasawa. Baka ang concern mo kasi, siya na ba talaga? Love ko ba talaga siya? Kung yun ang concern mo, you are falling short. Ang dapat mong itanong, ulitin ko po, handa ba akong tapat na tuparin ang aking tungkulin bilang asawa sa harap ng Diyos? Lalo na sa mga lalaki. Sa mga lalaki dito. Dalawa. Kailangan nyong maging handang mamuno ng may pagsasakripisyo. Responsableng makapagbigay ng pangangailangan ng pamilya. At lalo na, spiritual na pangunahan ang inyong sambahayan. Kaya tanong nyo sa mga lalaki, yung lalaking bang iyan ay nagdadala sa iyo for you to be faithful in serving Christ, or yung lalaking iyan ay nagdadala sa iyo palubog? Kasi si Kristo, namatay siya para pabanalin ang iglesia. At anong sabi? Mga lalaki, mahalin ninyo inyong mga asawang babae gaya ng pagmamahal ni Kristo para sa kanyang iglesia. And how did Christ show this love to the church? He died for the church. Para saan? Para maligtas? Yes. Not only that, para sa kabanalan ng iglesia. So kayo bilang mga lalaki, kapag handa na kayong mamuno sa spiritual paghanda na kayo na spiritual na pangunahan ng inyong sambahayan, then you can say you're ready for marriage. Pero as long as you're leading your girl sa sin, spiritual degradation, di ka ready. You're not qualified. Kaya po, kailangan Kristiyano ka.
At mga babae, kailangan Kristiyano talaga ang asawahin ninyo. Ang isang taong immature, irresponsable, hindi matatag, o alipin pa rin ang kasalanan ay hindi pa handa sa pag-aasawa kahit gaano pa siya katanda. Kahit gaano kalaki pa yung sweldo mo. Hindi yun na magiging basihan na handa ka na. Mas mahalaga po ang spiritual na maturity kaysa sa edad o antas ng kayamanan ng lalaking iyon. You know what? In history, binibigyan din ng mga Reformed churches at ng mga Puritan ang kabanalan, kasipagan at kahandaan sa pananagutan ng tipan higit kaysa sa tagumpay ng pananalapi. Hindi sila tumitingin doon, ay, hindi pa yan yung trabaho niyan, lang. Hindi yun ang tinitingnan. Ang tinitingnan is that, guys, obedience and maturity in the Lord. Totoo na itinuturo ng Bible na dapat kayang tustusan ng lalaki ang kanyang pamilya. Ngunit hindi nito hinihingi na kailangan muna siyang maging mayaman, magkaroon ng sariling bahay, o magkaroon ng ganap na security sa finances bago magpakasal. Kaya nga sabi ko kanina, last week, di ba? Basta willing ka to work and to provide, okay yun. Ang ibig sabihin nito ay dapat siyang magkaroon ng responsableng pag-ugali, sa pagtatrabaho at makatotohanang plano para sa pagtugon sa mga pangailangan at kahandaang alagaan ng tapat ang kanyang pamilya. So marami po na tapat na Kristiyano sa kasaysayan ng iglesia na nagpakasal kahit simple lamang ang kanilang kabuhayan habang nagtitiwala sa Diyos at masipag na nagtatrabaho. Kaya po again, hindi kailangan na maging ka muna, mayaman. Pangalawa lamang ang edad kumpara sa spiritual maturity at kahandaan. Noong mga nakarang panahon, mas maagang nag-aasawa ang mga Kristiyano. In history, mas maagang nag-aasawa ang mga Kristiyano dahil mas maaga ring nagsisimula ang pagtatrabaho dati. Gayunman, inaasahan din noon ng iglesia ang kaseryosohan, disiplina at kakayahang mamahala ng tahanan ng isang lalaki. Sa ating kasalukuyang panahon, marami ang nagpapaliban ng pag-aasawa, di ba? Dahil sa personal na ambisyon. Gusto mo naman nilang guminhawa, o gusto mo na nilang yumaman, habang nananatili naman sa mahabang relasyon na kadalasang nagdudulot ng tukso. Kaya ito yung isa sa mga natutunan ko. Kaya sabi ko last week, basta may trabaho kayong dalawa, at ngayon, binagyan din yung spiritual maturity ninyong dalawa. Kahit wala pa kayong bahay, kahit hindi pa ganun kalaki yung nyo, magpakasal na kayo. Huwag nyo nang patagalin. Pero, kung gusto nyo talaga ng medyo bongga-bongga na kasal, pwede naman, mag-ipon kayo. Kaya lang, you must be sure na may iwasan ninyo yung sexual immorality. Kasi kung hindi na, ay magpakasal na kayo. Huwag nyo nang hintayin na magkasala kayo. Walang kwenta yung bonggang kasal. Pero nananamuhay naman kayo sa kasalanan. Walang kwenta yun. Diba? You're having sexual intimacy kahit hindi pa kayo kasal. Kasi waiting pa kayo sa kasal. Kasi nag-iipon pa kami. Kailangan ng 170,000 para sa kasal. Huwag nyo na po hintayin yun. Huwag kayong magpa-pressure sa mga magulang ninyo. Sa mga relatives nyo na kailangan nyo kasal nyo, huwag kayong papaano doon. Kami, na-pressure kami doon eh. Although, nandun kasi yung kaisipan na, kasi once in a lifetime.
maganda yon. Pero again, kung hindi nyo kayang kontrolin yung pagnanasa, pwede kayo ikasal sa West, tapos, kalaunan na lang yung, kung gusto nyong, di ba? Pwede naman ganun eh. Okay? So, again, dapat tayong mag-ingat, no? Laban sa dalawang extreme. Yung padalos-dalos na pag-aasawa at yung walang sapat na dahilan upang ipatagal pa yung pag-aasawa. Pag hindi na kaya, no? Kasal agad. Kaya, gaya ng nabanggit kanina, hindi dapat ituring ang pag-aasawa bilang isang private na desisyon. Dapat tumulong ang mga magulang, pastor, elder, sa pagtulong sa mga mananampalataya upang malaman kung handa na silang mag-asawa. So kami ang magiging saksi kung ready na ba talaga kayo mag-asawa o hindi. Lalo na yung magulang. Kaya ang magulang talaga dapat ang mag-check lagi, no? Mahalaga ang mga tanong tungkol sa spiritual na maturity, yung pagiging teachable ng mga anak na gusto na mag-asawa, at katapatan nila sa iglesia. At pati yung commitment nila at yung kakayahang harapin yung mga alitan, no? Sa biblical na paraan. So karaniwan, handa ng isang Kristiyano sa pag-aasawa kapag siya ay matatag na spiritually. Committed sa pagiging tapat sa tipan at may kakayahang mamuhay ng responsable at kinikilala ang payo mula sa iglesia. Pero pag yan ay hindi nakikinig, isa lang yung patunay na hindi pa ready for marriage. Hindi kailangan ng perpektong kalagayan bago magpakasal, no? Ngunit kailangan ng seryosong pag-commit na luwalhati ng Diyos sa tipan ng pag-aasawa. So, yun yung preliminary natin para sa mga kailan mag-asawa. Next week, bibigyan kong diin pa yung patungkol doon. Pero ngayon, bibigyan ko kayo ng overview, ano naman ang ating payo para naman sa mga nakipagtipan. Ibig pong sabihin nito, hindi pa yung kasal, pero yung engaged na. Or yung mga betrothed na. No? Tingnan natin kung ano ang kanilang dapat malaman. So, yung mga engaged na. Again, sa 1 Corinthians 7, sinagot ni Pablo ang iba't ibang tanong tungkol sa pag-asawa. Pagiging walang asawa, even yung sexualidad, no? Itinuturo niya sa mga mananampalataya na tapat na paglingkuran ng Diyos sa kalagayang tinawag sila ni Kristo. Kaya dapat tamasahin ng mag-asawa ang mga pagpapala ng pag-aasawa at ang divorce ay dapat iwasan. Maliban sa ilang sitwasyon, di ba, may dalawang dahilan na maaari nating masabing pwede mag-divorce. Pero again, bagaman pwede yon, pero as much as possible, do not divorce. Ang mga walang asawa ay hindi obligadong magpakasal, gaya ng sinabi kanina, ngunit tinatalakay rin ni Pablo yung mga nakipagtipan or yung engaged na. Mga taong hindi pa kasal, ngunit hindi na rin ganap na maituturing na single. Meron ba dito? So, meron na, no? Although hindi pa officially engaged, pero we are pinapahiwatig ko na talaga na dapat yun na yun. Pero natutunan ko din po, pwede pa rin pala maghiwalay. And that will be next week. Paano yun, no? Pwede pa rin pala maghiwalay. Pwede pala siya. So anyway, mamaya, next week, titingnan natin yun. But, ito yung payo ni Pablo sa mga engaged. Na, ayon kay Pablo, sa mga engaged couples, minsang mahirap unawain, no? Dahil mas maingat at personal ang kanyang pananalita rito, kaya kaysa sa ibang bahagi ng mga text, no, or yung mga sulat ni Pablo. Hindi tulad
ng malinaw niyang mga utos tungkol sa divorce or sexual immorality, dito ay gumamit siya ng mga salitang sa palagay ko. So dito, yung instruction ni Pablo para sa mga engaged, parang ang pagkakasalita ni Pablo is parang sa palagay ko lang. Hindi yung parang direktang utos, no? Now, ipinapakita nito na nagbibigay siya ng karunungan para sa isang particular lamang na sitwasyon. At hindi nagtuturo ng ang pagiging single ay laging mas spiritual kaysa sa pag-aasawa. Kasi nga, kung babasahin natin yung 1 Corinthians 7, anong sabi ni Pablo? Mas mabuting hindi mag-asawa. Pero hindi iyon para sa lahat. No? Mahalagang maunawaan ito dahil may ilang nagkamaling isipin na itinuturo daw ni Pablo ng hindi pag-aasawa ang pinakamainam na buhay Kristiyano. Kapag single ka daw, you are on the top top level ng mga Kristiyano. Pero hindi 'yon ang kanyang tinuturo. Ipinaliwanag ni Pablo na ang kanyang payo ay may kaugnayan sa kasalukuyang kagipitan. No? Kasalukuyang kagipitan. Now, maraming scholar ang naniniwala na tumutukoy ito sa mahirap na kalagayan na nararanasan noon sa Korinto sa panahong ito na sinulat ito ni Pablo. Gaya ng pagdurusa, pag-uusig, at sakit or maging yung taggutom. Iniisip din ng ilan na maaaring konektado ito sa paghatol na dumating sa mga taga-Korinto dahil inabuso nila yung banal na hapunan ng Panginoon. Now, dahil sa mga paghihirap na ito, naisip ni Pablo na sa ilang pagkakataon ay maaaring maging mas praktikal at hindi gaanong mahirap ang manatiling walang asawa sa panahong iyon. Kaya yun nasabi ni Pablo. Kasi kinoconsider niya yung mga difficult situations na nangyayari doon sa present time na yon. Gayunman, nanatiling malinaw ang kanyang pangunahing turo. Hindi kasalanan ang manatiling single at hindi rin kasalanan ang magpakasal. Parehong mabuti po iyon at banal iyon na pagtawag mula sa Diyos, kaya dapat nating i-honor yon kung single ka man o mag-asawa. May ilang Kristiyano na nag-aalangan magpakasal dahil iniisip nilang mas mababa ang espiritualidad ng pag-aasawa o para lamang itong ikalawang mabuting bagay na kalooban ng Diyos. So again, sa ating present time, wala namang ganong pag-iisip, no? Hindi naman natin iniisip na basta married ka, mababa ka. Basta single ka, ikaw ang the best Christian. So, wala namang ganong pag-iisip na sa atin. Well, that is good. Pero, hindi yun tinuturo ng Biblia, bagaman, meron pong mga pananagutan at hamon, no? Ang pag-aasawa na maaaring hindi nararanasan ng mga single, pero ang pag-aasawa po ay banal pa rin na pagtawag mula sa Diyos. Kung tinatawag ng Diyos ang isang tao sa pag-aasawa, dapat niya itong tanggapin bilang mabuti at perpektong kalooban ng Diyos para sa kanyang buhay. Kaya po ang punto, para sa mga engaged na, hindi nyo dapat isiping hindi na kayo makakapaglingkod sa Diyos. No? Baka kasi may pag-iisip tayo na kapag ikasal tayo, hindi na tayo makakapag-serve sa ating Panginoon. No. Huwag kayong matakot. Kasi ang pagkakasal ay kalooban po ng Diyos. At sa katunayan, mapaglilingkuran ninyo ang Diyos sa loob ng pag-aasawa sa pamagitan ng pagiging tapat na asawa at tapat sa inyong tungkulin bilang asawa at bilang magulang ng inyong magiging mga anak. So by that, you are serving God. Kaya nga sinabi ko kay Arshan dati, maging ina ka ayon sa Biblia and that's the way you serve God. Hindi mo kailangan sumama sa amin na mag-share ng gospel doon sa labas. By just simply being a biblical mother, you're serving God. You're glorifying God. Kaya huwag tayong matatakot na mag-asawa. Okay? Pero, kung ipagpapatuloy natin ang pagbabasa dito sa 1 Corinthians 7, kung makikita nyo sa verse 32 to 35, tingnan nyo yung verse 32 to 35. Baka maisip nyo dyan,
na ayaw ni Pablo na mag-asawa ang mga mananampalataya. No? Bagaman nasabi ko na po kanina na hindi yon patungkol sa pagiging kasalanan kapag nakasal ka, hindi po iyon ang pinupunto dito. Sa halip, ang pangunahing alalahanin ni Pablo ay ang mga mananampalataya na sila ay maging malaya sa mga alalahanin. So yun yung concern ni Pablo, na maging malaya kayo sa mga alalahanin. Now, hindi lingid sa ating kaalaman na may kaakibat na dagdag na mga pananagutan at alalahanin ng pag-aasawa na wala ang mga single. Di ba? Mas maraming responsibilities ang may asawa kaysa sa mga single. Kapwa nais ng may asawa at walang asawa na maglingkod sa Panginoon. Ngunit, kailangang alalahanin din ng mga may asawa ang pangangailangan ng kanilang asawa at pamilya. So yun yung dagdag na responsibilidad kapag merong asawa. At dahil dito, may ilang bahagi no, ng ministeryo or mahalagang desisyon sa buhay na hindi basta-basta magagawa ng isang may asawa ng mag-isa. Halimbawa, hindi pwede na magpasya ang isang may asawa na maging misyonaryo o gumawa ng malaking pagbabago sa buhay nang hindi sinasalang-alang ang kanyang asawa at pamilya. Ako, hindi ko pwedeng sabihin, magpapamisyonaryo ako sa Valley View. Iwan kita dito. Mag-mission ako doon sa gubat. Hindi pwede yun. I have to consider my wife. Yun ang mga differences, no? Pero hindi ito masama o makasalanan. Bahagi lamang ito ng pananagutang kaakibat no, ng pag-aasawa. Kaya po, in our introduction sa ating part 2, dapat pag-isipang mabuti ng mga single na Christians ang mga katotohanan ito habang pinag-iisipan nila ang pag-aasawa at isiping mabuti kung sino ang pipiliing mapapangasawa. Because you will have many concerns, no? Sa inyong pag-aasawa. So, dito muna tayo magtatapos sa introduction dito sa part 2 patungkol sa paghahanda para sa pag-aasawa, no? Sige, any questions?